sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." At sinabi niya sa lahat, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa araw ng Huwebes pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. Tayo po ay pumasok na muli sa isang natatanging panahon sa ating kalendaryo ng simbahan or liturgical calendar, ang panahon ng Kwaresma. Ang 40 araw na paghahanda, paghihintay natin. Teka lang po hindi po ito paghahanda at paghihintay sa kamatayan at paghihirap ni Kristo. Ito po ay paghihintay at paghahanda natin sa kanyang muling pagkabuhay. At pag sinabi natin Kwaresma mga kapatid, kahapon nga ay nilagyan tayo ng hindi lamang abo, hindi lamang po tuldok, hindi ho question mark, hindi ho heart. Ang nilagay dyan ay krus. Krus na abo sa ating mga noo, upang ipaalala sa atin ang napakagandang ebanghelyo natin ngayon nang sinabi ni Kristo, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap at sino man ang gustong sumunod sa kanya ay kailangan magpasa ng krus. Kaya yung krus ho ay napakahalagang bagay, simbolo sa ating pananampalatayang Kristiyano, Katoliko lalo na.
Kung po nung unang panahon, ang kruso ay ginagamit nila bilang parusa, instrumento sa pagpaparusa sa mga itinuturing nilang kriminal, masasamang tao. Sabi nga ho ni San Pablo, ito ho ay naging malaking kahihiyan. Kapag ikaw ay, ang kamatayan daw ni Kristo ay naging malaking kahihiyan dahil siya ay ipinako sa krus. Pinapasan siya ng krus. Siya ho ay binigyan ng krus. Saka sabi nila, paano ngayon siya magiging tagapagligtas, Mesiyas? Siya ay naihanay sa mga itinuturing na kriminal. Kaya nga binigyan siya ng kamatayan tulad ng mga kriminal. Pero, saan nagkaroon ng napakahalagang kahulugan ang krus? Dumating si Kristo, kita niyo po dumating si Kristo, hindi para tanggalin ang krus sa ating buhay. Di ba nga ho, kuminsan tayo, kahit mga palasimba tayong tinatawag, naglilingkod sa simbahan, madasalin, mabait tayo, dumarating marahil sa punto ng buhay natin na sinasabi natin, Panginoon, tanggalin mo na ang bigat ng krus na ito. Maganda ho, pakinggan ninyo tanggalin mo ang bigat ng krus na ito. Pero wag yung krus. Dahil ang krus ay ang tangi nating daan. Sabi nga there is no, isa sa mga mahalagang gagawin natin, isa sa mga gawain ng Kwaresma ay ang tinatawag na Via Crucis, daan ng krus, Stations of the Cross. Biyernes ho, lalo na ngayong Kwaresma, sa mga parokya, sa aming parokya, sa Assumption ho, sa Leberisa, Malate, at sa maraming parokya dito, siyempre, sa ating simbahan dito sa Pilipinas, ginagawa natin ng Stations of the Cross. There is no other way but the way of the cross. Hindi natin sinasabing tanggalin mo ang krus, Panginoon. Dahil ito ang bilin mo. Upang ikaw ay aming masundan, kailangan namin ng krus sa buhay. Pero Panginoon, alam namin dumating ka upang bigyan ng kadakilaan, kahulugan ang krus. At ito ay naganap dahil sa iyong muling pagkabuhay. Napagtagumpayan mo ang krus. At ito ang aming sinusundan. Ito ang aming pinaghahandaan. Mga kapatid, araw-araw sa buhay natin, hindi siyempre dapat maging handa tayo sa anumang pagsubok. Pero hindi tayo titigil lamang sa paghahanda sa mga pagsubok, paghihirap na darating sa buhay natin. Ang ating paniwalaan, kaya kailangan ng matinding pananampalataya sa pagpapasa ng krus upang maranasan, matanggap natin ang kaluwalhatian, ang tagumpay ng krus. There is salvation on the cross. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa pagsisimula ho ng Kwaresma, hilingin natin sa Panginoon na katulad ng kanyang ipinakita sa ating halimbawa. Sabi nga niya, nauna siya Kailangan kong magbata ng hirap. Ganon din kayo bilang mga tagasunod ko. Kailangan kong pasanin ng krus. Ganon din kayo bilang mga tagasunod ko, alagad ko. Kailangan kong mamatay sa krus. Ganon din tayo kung kinakailangan. Pero, kung si Kristo ay muling nabuhay, na pagtagumpayan niya ang kamatayan, ang kasalanan, ito rin ang kanyang hinahangad, inaasahan, imbitasyon sa atin. Na pagtagumpayan natin ang lahat ng hirap at pagsubok. Mayroong kaligtasan sa krus. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa isang pagkakataon na ito na ibinibigay niyo po sa amin upang pagnilayan ang iyong ginawang pagkapakasakit, paghihirap at kamatayan alang-alang sa aming kaligtasan. Sa mga panahon na ito, banal na panahon ng Kwaresma, samahan at gabayan niyo po kami upang makita rin namin ang kahulugan, ang malalim na dahilan ng bawat naming pagtitiis sa mga pagsubok sa buhay. At Panginoon, higit sa lahat, samahan niyo po kami
gabayan niyo po kami upang, katulad mo, mapagtagumpayan namin ang hirap ng pagpapasan ng krus. Ikaw ang aming kaligtasan. Amen.